الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at tayo pasalamat sa Kanya. At sa lahat ng pagkakataon sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin mula noon hanggang ngayon. Pwede ko bang hiramin muna ang inyong mga pandinig, mga kapatid? Maaari ko bang hiramin muna ang inyong pandinig, ang inyong mga tainga? Pwede? Pwede. Kung hindi pwede, ay labas mo. At ibabalik ko lang mamaya, inshallah. Okay? So, ito ay bahagi ng ating pag-aaral, mga kapatid, na kung saan ay programa ng Islamic Center, by the way. Ito yung pagsalin ng khutbah kanina mula sa Yom al-Jum'ah. Sino ang may idea kung ano yung paksa ng khutbah kanina? Tungkol sa pagsalan ng Jum'ah? Kaya naman ng araw ng Jum'ah. Okay. Ang kabuang topiko kanina ng imam ay ang kalinaman o kaligdan ng araw ng Jum'ah. Particularly ang pagdarasal sa tinatawag na Jum'ah. At diniscuss dito yung mga ibang usapin o ahkam na may kaugnayan sa Jum'ah na nais o dapat natin malaman, particularly sa mga balik Islam. Okay? So mga kapatid sa panampalatayang Islam, walang duda na ang kumbaga yung kainaman, no, ay ng khutbah o ng Jum'ah. Ang Jum'ah, alam natin, ay ito ay ginawa ang araw ng Biyernes bilang tinatawag na pinakamainam na araw sa buong linggo. Diba? Alam natin, kapag tinanong tayo ano ang pinakamainam na araw sa buong linggo, ay ang Jum'ah. Pag sinabi na ano ang pinakamainam na buwan sa buong taon ay Ramadan. Okay. At pag tinanong tayo ano ang pinakamainam na taon sa kasaysayan ay ang tawag ng ano? Ang tajalid. Okay. Ha? Hijrah? Taon ng pagkapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'amul fil ang tawag doon. You know? Okay. Kasi yung duda ay yung bugyong tinatawag na liwanag para sa katauhan. So, ito ay sa araw na ito ay may isang special na oras o ang tinatawag dito sa mga ulama, tinatawag ng mga ulama Sa'atul Ijabah, kumbaga ay Sa'at al-Ijabah. Sa'at al-Ijabah. Ibig sabihin, yung oras na yun, ito yung special na oras within the day of Jum'ah. Okay? Nakapag ang isang Muslim ay nananalangin o nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagkakataon na ito, mga kapatid, sa tamang pagkakataon, ay hindi niya ito tatanggihan. So, mayroong specific na oras o panahon within the day of Jum'ah na kapag nagdua ka, automatically, insyaAllah, itatanggapin ng Allah ang iyong panalangin. Ang tanong, anong oras na yun? Kailan yun? Ha? Maraming mga salaysay ng mga ulama. Sinasabi nila is after ng Fajr. May ibang nagsabi na within the Salatul Jum'ah. Okay, particularly sa pagitan ng dalawang adhan. Okay? May mga nagsabi na after ng Asar. May mga nagsabi na bago ubayl al-ghurub shams. May mga nagsabi na yung bang papalapit na yung paglubog ng araw para mawala ang oras o kaya ma-expired na ang oras ng Jum'ah. So, kanya-kanyang narration at justification. So, para mas maganda, entire din na lang ng Jum'ah.
Parang target mo lahat yung oras. Magduha ka, entire no, buong Juma, kapatid. Pag ginawa niya talaga, wala, paldo ka talaga. Ano? Ibig sabihin na target mo lahat kasi, di ba, walang takas. Hindi ka matutulog nun. Yun nga lang. Okay. So, ginawa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Jum'ah bilang weekly aid na kung tawagin ng Ummah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang araw ng pagsamba, paggunita, at pagtitipon ng mga mananampalataya. Kaya nga, ito yung, kumbaga, sabi natin, minor festival sa atin. Kasi ang major festival, yung dalawang Eid, ang Eid al-Adha at sa Eid al-Fitr. Pero meron tayong minor festival. No, walang iba kundi yung weekly Eid, na kung saan ito yung tinatawag na Jum'ah. So, ang Biyernes, mga kapatid, ay hindi ordinaryong araw. Hindi ordinaryong araw. Ito ang pinakadakilang araw sa isang linggo at naglalaman ng maraming natatanging biyaya na hindi ibinigay sa ibang araw. Okay? Kaya naman, sinabi ng Prophet Sallam, Adawallahu 'ala al-jum'ati man kana qablana, fakana lil-yahudi yawm as-sabti wa kana lin-nasara yawm al-ahadi, wa ja'a Allahu bina fahadana ila yawm al-jum'ah. Okay, rawahu Muslim. Sinabi ng Prophet Sallam, inilihis ng Allah ang mga naunang umma sa araw ng Biyernes. Ibig sabihin, yung unang nasyon before the advent of Islam, bago pa dumating ang nasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung umma na ito ay iniligaw ang mga naunang sambayan na noon sa araw ng Friday. Sila iniligaw, mga kapatid. Kaya ang mga Hudyo ay binigay sa kanila ang Sabado, okay? Eh, yung mga sabat, mga sabalista. Sino sabihin mga sabalista, dapat Hudyo sila, eh, bakit naging ano? Kung saan gulo nila. At ang mga Kristiyano naman ay ang linggo. Meron silang tinatawag na pagsamba sa linggo. Diba? Pagkatapos ay ginabayan tayo ng Allah tungo sa araw ng Biyernes. You know? Sa umuna ito, ispisa sa atin ito, dahil tayo ginabayan. Ang umuna ito, ginabayan ng Allah sa araw ng Biyernes, samantalang sa araw na ito, sa mga naunang nasyon, sila ay niligaw sa araw ng Biyernes. Ito isang malaking karangalan para sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Friday ay hindi lamang isang araw ng pahinga, kundi isang araw ng pagsamba, pag-aaral, at tulad ng ginawa natin, alhamdulillah, araw ng pagdarasal at paglapis sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Araw ng exercise, nandyan yung basketball. Okay. At walang duda, kaya kahanga-hanga yung araw na ito mga kapal sa panampalatayang Islam. Binanggit rin yung mga ahkam at sa kanyang mga iba mga katangian at kaligtaan ng Jum'ah, na kung saan ay ito yung isa mga araw na kung saan ang araw na ito ay sa lahat ng sinikatan ng araw, ito ang pinakamainam yung araw ng Friday. You know? Sa isang hadith na naisalaysay mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawm al-jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawm al-jum'ah. Rawahu Muslim. Ang ibig sabihin, ang pinakamainam na araw na sinikatan ng araw ay ang araw ng Biyernes. No? Pinakamainam na araw. Mantakin mo, kapag nasikatan mo ng araw ng Friday, mapalad ka, kapatid. Alhamdulillah, magpasalamat tayo dahil kabilang tayo sa mga pinagpala ng Allah, na sa araw na ito ay sinasamba natin ng Allah, gumagawa tayo ng kabutihan, alhamdulillah, samantala ang ibang tao niligaw ng Allah sa araw na ito. Kung saan sila ay gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng paglabag sa Allah, no? At gumagawa ng mga mundong bagay. Tayo ay may mga iba na trabaho sa atin, pero at the same time, hindi natin napababayan obligasyon natin sa araw na ito. Okay? Sa araw na ito ay nilikha si Adam. Ito isa sa mga dahilan kung bakit mainam ang araw na ito sa lahat ng sinisikatan ng araw. Sapagkat, ang dahilan muna, nilikha si Adam sa araw na ito. Si Propeta Adam, yung ating pinaka-ninuno. Saan pa nagmula? Kay Adam? Oo, sa ikanto. Okay. Kasi pag hindi mo sinabi hindi ako galing kay Adam, saan ka galing? Dalawa lang naman kay Adam o kay Iblis. Okay. Sa araw din ito, siya ipinasok sa Jannah. Ipinasok sa Jannah, Garden of Eden sa Aden, si tinatawag na Adam alayhi salam. At sa araw din ito, sa araw ng Biyernes, siya inilabas mula ito. So alam natin yung tinatawag kwento, no? Yung pagpalabas kay Propeta Adam at pati kay Hawa.
mula sa Garden of Eden, sa Eden, no? Papunta sa mundong ito. Kaya Adam alay isa sa kanyang may bahay sa kanyang partner, walang iba kundi si Hawa. At hindi darating ang kiyama maliban sa araw ng Biyernes. Hindi darating ang araw ng paghukom maliban sa araw ng Biyernes, kapatid. Kaya at nakalagay sa ibang salita ng hadith, ang tanging lamang nangangamba sa pagsapit ng araw ng Biyernes, hindi tao, kundi ang mga hayop. Okay? Ang mga hayop, nangangamba sila, nakalagay sa hadith yan. Nangangamba sila, na kapag dumating ang araw ng Biyernes, sila ay parang nag-rattle, ano kung tawag dyan, natataranta. Okay? Nagpapanik sila, mga kapatid. So, Assalamualaikum. Okay, patakas lang sa tali, makapagaboto. Okay, may nagpagawang jersey, ang pangalan ads. Kilala niyo po ito, ads. Ang mali ko, hindi ko nakuha yung contact number. Sino bang ads? Wala nyo naman na ibig sabihin ng ads. Ads din nakalagay. Ha? Adam yan. O, pwede nyo rin kunin. Wala na sinong ads sa inyo. Malapit lang mga Adam. O, halika, 60 na lang. Halika. Kasi hindi ka siya. Kasi XM yun. 60 lang. Hindi ko ba alam na yung kwento ni Iblis bago siya sinumpa ay kasama ng mga anghel. Hindi sa anghel. Hindi siya tinatawag na anghel na kagaya ng anghel ng pagkakalika ng anghel. Jin siya. Pero kasamang nabuhay noon ng mga anghel. Bagkus isa sa mga matalino. Si Iblis. Subalit, alam ng Allah sa kanyang puso, sa kaibuturan ng kanyang puso ang pagmamayabang at pagmamataas. Kaya sinubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Ang paraiso, hindi kagaya ng paraiso na kung saan yun yung tinatawag na Firdaus. Hindi yung kagaya ng paraiso na inihahanda ng mga pananampalataya. Kaya nga may mga tafsir ang tungkol dyan kung anong paraiso ito mga kapal sa pananampalataya Islam. Okay? Kaya yung kalangitan, kumbaga, kalangitan. Hindi yung ultimate Jannah na walang makakapasok kundi ang mga pananampalataya lang. Ilang floor yung block? Diba may hadith yun? Namatay ko ng isang Muslim sa Friday ay gusto ka, di ba? Walang duda. Totoo yun. Okay? Totoo yun. Kapag ang namatay sa Muslim sa araw ng Friday ay masal, isang mabuting kamatayan para sa kanya. May tutuloy siyang tinatawag na sabi natin, iba, may tutuloy na siya. Pero hindi applicable sa lahat na namatay ng Friday. Kasi ang nakakaalam lamang, ang bugutang nakakaalam kung sino ang martir sa tinatawag na pagkamatay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Hindi yun indikasyon. Ibig sabihin, applicable lamang yun kapag yung kanyang intention ay khalis, mu'min siya na namatay. Okay? At siya ay, kumbaga ay nalagutan ng buhay habang siya gumagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Hindi yung, alam mo, Friday namatay, pero gumagawa ng kasalanan, shahid na agad yun, hindi pwede yung i-apply yun. Sa hadith na yun, mga kapatid. You know? So, ang hadith na yun ay hindi siya mutlak, kundi ay tinatawag ng muqayyad. Ito ay particular lamang sa mga taong tunay na namatay sa landas ng Allah na kung sa mabuting mananampalataya na kapag siya gawin ng buhay ng Friday, inshallah ay magdalo sa kanila ng Allah ang tinatawag na shahada, yung pagiging martir. Okay. Sa nga po-usapan din mga kapatid ng mga paraisa. But anyway, sa hindi darating ang kiyama maliban sa mga Biyernes. Dito, nakalagay sa ibang salisa niyang hadith na ang tanging nangangamba, natatakot at nagpapanik mula sa mga nilikha ng Allah sa tuwing Biyernes ay walang iba kundi ang mga hayop.
Have you observed, lalo pa sa mga probinsya, na kapag dumating yung Friday, maligalig yung mga hayop. Hindi nyo napapansin yan. Kaliban, mga manhid kasi kayo, wala kayong mga pinapansin, hindi mga ano. Okay? Pero kapag maobserbahan nyo yan, kapag Friday, maligalig yung mga hayop. Lalo pa yung mga mukhang hayop. Okay. So, makikita natin sa halik na ito, okay. Makikita sa halik na ito ang napakadakilang pangyayari na naganap sa araw ng Juma. Nalikha si Adam, ito ang simula ng kasaysayan ng isang katauhan. Ipinasok niya sa Jannah bilang karangalan mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilabas siya mula sa Jannah, hindi ito kawalan ng awa, kundi bahagi ng dakilang plano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang manirahan ng tao sa lupa bilang kanyang khalifa. Ito'y kabilang sa qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagtatanggal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi kung hindi makalabas si Adam sa tinatawag na Jannah, hindi makapunta rito, lahat sila ng supli sa paraiso na. Anong silbi ng impyerno? Kapag nangyari yun. Kaya kabilang sa wisdom ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sinanhingin na siya ay sumuway. At yung kanyang pagsuway ay may kaakibat na pagsisisi. Okay? At ang pagsisisi na yun, tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, subalit mayroon tinatawag na kaakibat ng violation o punishment at yung pagbaba sa kanya dito sa daigdig upang mamuhay, upang sa kanya maging khalifa, maging tagapamahala ang kanyang mga saling lahi. Kaya tayo, bilang mga tao na mula kay Adam, kasi wala mga tao na nagmula sa iba kung kaya na talaga, ay tayo mga khalifa ng sangkalupaan na ito. Kaya nga sa tao rin, ang sabab, ang dahilan na nawasak ang mundo ang kalupaan na ito. Okay? Dharat al-adar al-fasalo fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Diba? Na kumbaga lumaganap ang kasawian, ang corruption sa kalupaan at sa karagatan. Maging ang karagatan kapag dinadamay. Dahil sa kagagawa ng kamay ng tao. Okay? Dahil sa kagagawa ng tao. Okay? So, darating ang araw paghukom sa buong daigdig ay magtatapos din sa isang tinatawag na Biyernes. Ibig sabihin yung paggunan ng daigdig ay mangyayari sa tinatawag na Biyernes. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ng mga scholar ang Juma bilang Sayyidul Ayyam. Ito ang tawag na yung na ito is Sayyidul Ayyam. Ibig sabihin ang pinuno ng lahat ng mga araw. O the leader of the days. O the president of the day. Okay? Hindi si Marcos na. Okay. So, isa sa mga sunna ng ating Prophet Sallam ay ang pagbibigay ng mataas na pagpapahalaga sa araw ng Juma. Ginawa niyang natatanging araw nito sa pamamagitan sa Salatul Juma na isa sa pinakamalaking obligasyon ng Islam. Subalit, maraming Muslim ang hindi lubos na nakakaalam ng mga rulings ng mga ahkam at etiquettes ng Juma. Totoo yan. Hindi porke na pamilya mo, pinanganak ka ay Muslim, kung tawagin natin is born Muslim, no? Ay alam mo na agad ang mga bagay na ito. Hindi mo malalaman ito maliban lang kung talagang nag-aral ka. Naginig ka, nagbasa ka, natuto ka, o nagtanong ka. Hindi puro basketball ang ginagawa mo, kundi nag-aral mga kapatid. So ano yung mga tinatawag na etiquettes at mga iba't mga ahkam na may kaugnayan sa Jum'ah? Ang Salatul Jum'ah ay hindi lamang isang lingguhang pagtitipon, ito ay isang obligasyon, isang malaking simbolo ng Islam. Ito'y pagkakataon ng pag-aaral, pagtanggap ng paalala at pagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya sinabi ng mga fuqaha na ang Jum'ah ay kabilang sa Sha'airul Islam al-Zahira. Ibig sabihin, ilan sa mga hayagang simbolo ng Islam. Okay. Kaya ang isa sa mga halit ng Propeta Sallam mula sa mga ahkam ng Jum'ah, na kung saan, la yagtasil rajulun yawm al-jum'ati wa yatatahharu ma istata'a min dhuhrin wa yadahina min duhni aw yamassu min tibi bayti thumma yakhruju fala yufarriqu bayna ithnayn thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansitu idha takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bayna al-jum'ati al-ukhra. So, in order na mapatawad yung ating mga kasalanan between the two Jum'ah, halimbawa Friday hanggang ngayon, kanina, para mapatawad ang kasalanan mo, yung mga shortcomings mo, kinakailangan mong ma-establish o ma-meet yung mga bagay na ito. Okay, ano yun?
Kapag ang isang lalaki ay naligo sa araw ng Biyernes, so kailangan maligo ka raw muna. So good luck sa mga naligo. Hindi ko exclude na sila dito. Okay? Pero doesn't mean hindi ka maganda na sa Juma. Of course, tanda pa rin ang Juma nila syempre. Iba yung reward na nakalagay sa atin na ito. May kondisyon na kaakibat na kapatid. So ibig sabihin muna, maligo ka muna na Juma. Sino naligo kanina? Talagang happy talaga. Okay. Kasi ang pagligo ng Juma hindi naman sa obligado. Bakit sa budget? Bakit sa pinakatamang opinion, hindi siya obligado mga kapatid. Ano? Ha? Nangangamuhi ako. Okay. Kapag isang lalaki ay naligo sa araw ng Biyernes, nilinis ang kanyang sarili hanggat nakakaya niya. Ibig sabihin hindi yung tampisaw lang. Kundi talaga, ligo talaga siya ng tulo-ligo. Okay? Nagsabon. Malinaw? At kung ano-ano pa. Naglagay ng langis o pabango. After na maligo, syempre, pabango. Malinaw? O sinong nagawar? Pabango. Masyala. Then, pagkatapos ay nagtungo sa masjid na hindi nagsisiksikan o nag-iwalay ng dalawang tao. Makikita mo, may mga, dahil sa sobrang sikip na ng ibang portion ng masjid, may mga pumapasok, tapos yung dalawang magkatabi, yun lang sa pinag-iwalay pa niya para lang makaupo siya o makainsigi siya doon sa dalawang umupong na mga nakaupo. Okay? Mga tao nakaupo doon. So, ang ginagawa nila, minsan pa pwedeng tabi, gano'n. Oo. Linaw? Kalimitan naman. Actually, hindi yun tama. Yan ay khilafsun ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Linaw? Pero yung may space na konti, pagtaling hindi pa rin. Kung wala, yes, kung mayroong space, pero wag mo lang. Kasi wag ka lang, wag mo silang utusan na tumabi kayo. Wag. Tapos inutusan tayo na mag-initiate kapag tayo ang nasa lugar na yun, tapos alam natin dalawa, magkatabi tayo, mayroon pang space, at may paparating, tayo mismo mag-initiate na bigyan siya ng tinatawag na kuwang para sa kanya. So, Yan yung sunna. Yan lang ako na sinatapik eh. Para lang tumabi. Yan ang hindi sunna. Ang hindi sunna, hindi mo siya bibigyan ng space kapag ikaw lang nakaupo, o kaya doon sa mga dumarating, yung utusan mo yung nakaupo na maghiwalay sila. Yan ang hindi sunna. Okay? Malinaw? Kasi bawat Muslim, of course, walang duda, ay bilang kapatiran, kumbaga, sa atin, binigyan natin ng space yung mga tao na walang space. Yan ang tunatawag na sunna. At ikaw naman dumarating, kung utusan yung nandoon na sila yung humiwalay. Okay? Pwede naman parang okay, kasi una-una, silang may mas karapatan sa so, wala yung hindi ikaw. Kasi sila yung nauna. Kasi walang ano sa atin. Walang specialist nila sa atin. Kaya ng ibang mga reliyon, first come, first serve. Tapos may pa na kay mayor to, kay Pulaw ito, kay congressman ito, mga crocodile ito, ano pa. Kay senator pa ito. Hindi, wala sa atin ganun. Presidente ka o prince ka, kapag nahuli ka, hindi ka pwede nasa unahan. Okay, yan yung tinatawag na din natin ang kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Kaya naman, so nagdala ka ng pabango, pagkatapos tumo ka sa masjid nang hindi nagsiksikan o nag-iwalay ng dalawang tao, nagsagawa ng anumang sala na itinagda para sa kanya, nagsabawa ka ng dalawang raka, sabi ng mga malamay hindi lang dalawa, kasi ang word na tinatawag na dito na itinagda para sa kanya ay sa abot ng iyong kakayahan. Kaya tayong mga sunna na gayro mo ang kada sa pagkakataon na yun. Kahit marami mo ang sala, hanggang hindi pa dumarating yung tinatawag na adaan para sa khutbah, you can do it. Okay, yan ang satul mutlaq, sunna mutlaq ang tawag dyan. Pwede mo. Kaya makikita ka, dami niyang sala. Walang problema sa bagay na yan. Okay? Then, tahimik na nakikinig sa khutbah ng imam, natahimik ka, pag nag-khutbah na imam, tahimik ka, hindi mo nagsisismisan ka doon, unang-una kapatid, bawal na magsalita ka habang ang imam ay nagkukhutbah. Fakadlagaw. Okay? Man takallama wal imamu yakhtub fakadlaga. Sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nakikinig ng khutbah tapos nagsasalita siya habang nakikinig sa khutbah, ay tunay na laga ang kanyang tinatawag na khutbah. Ano yung sabi ng laga? Maraming explanation ng mga ulama. Sinasabi na invalid na ang kanyang salatul Jummah. Pero na-invalid siya na walang saysay ang kanyang tinatawag na salatul Jummah. Pero the least
interpretation of laga ay nabawasan ng reward, hindi ganap at hindi complete. Okay? So yun yung mga kapatid ha? Paano yung mga halimbawa, siyempre, kung nagbabanggit yung mga rasul sa mga ustana, sasabi niya lang sa ubang. Walang problema. Kasi yan ay bahagi ng at the same time, yung mga dikir, masama, subhanallah, walang problema. Pero magsasalita ka, yung normal na salita, ay hindi bahagi ng ano, ay hindi yun pwede. Kung ano siya, nung sinasalam ka naman. Hindi rin pwede magano. Pag nagsalam ay mo pwede tugunan. Kasi mas akid yung tanaw ng pag inakot pa kaysa pag ano nasalam. At the same time, huwag kang magsalam. Hindi. Yun, ang pagsasalam, ito ay sunnah, muakkada. Pero limited, ay a certain condition, hindi applicable ang pagsasalam. Una, pagbigay ng salam ay sunnah. Hindi siya wajib. Ngayon, pag nagsalam ka sa tinatawag na Juju, habang nakikinig naghuhutbat, nakikinig ng imam, yung mga maaaring walang alam doon, magtutugol sa'yo. Maaaring masira yung kanilang khutbah dahil sa pagtugol sa salam mo. Kaya huwag magsalam. Okay? Pero kapag sino man ang mga nagsalam, hindi alam ang rules, huwag kang tumugon. Although wajib sa'yo, pero ang pagtugol sa'yo, mamaya ng after ng Jum'ah. Kasi yung ustad, yung tawag yung imam, nasa imam na, pero pag wala pa, halimbawa, Hanggat hindi pa nagsalita ang imam. Okay? Hanggat hindi pa kasi, bakit kasi ang pakikinig sa khutbah is wajib o fard sa ibang madhab. You know? Na kung kaya, mabigat yun na obligation, pakikinig mga kapatid. You know? Okay. Kaya yun mga kapatid. So, kapag namit mo ito, nasa salam, matatawarin ng Allah ang kanyang mga kasalanan mula sa Jum'ah na ito hanggang sa susunod na Jum'ah. Yun yung magiging ano mo, yung magiging gantimpala. Pero maligo ka lang na maalis sa pagkaligo, magpabago ka, pumunta ka ng masjid, wala kang ibang layunin, pumunta ng masjid para magsala. Pagdating mo sa masjid, maghanap ka ng space. Huwag mong hiwalay 2 taon nakaupo. Okay? Pagkatapos nagsala ka, ng either tahid al masjid o kaya sabi natin, no? Ano mga bahagi ng sunnah na pagdarasal. Then after nag-start ang khutbah, nakinig ka ng mabuti. Yun lang, pag ginawa mo yung khalas, ang gantimpala para sa iyo ay papatawan ng iyong kasalanan mula sa pagitan ng 2 Jum'ah. Yun lang. Mahirap ba yun? Hindi mahirap yun. kahit hindi masyadong naiintindihan yung khutbah. Hindi mahalaga kung naintindihan mo yung khutbah. Ang obligasyon mo makinig ng khutbah kahit hindi mo naintindihan. Yun ang hinihiling sa'yo ng sharia. Pakinggan ng tinatawag na khutbah. Hindi mo pwede ikabila sa harapan ng mga Allah, paano makinig, hindi mo naintindihan. Inutusan ka na makinig. Wala sinabi makinig ka lang kapag naintindihan mo. Okay? Kasi may alam, kahit sa Pilipinas, mas mga maranaw kang sasalang. Tapos yung khutbah maranaw. Ay, doon, hindi ako puro maranaw. Hindi ko maintindihan yung maranaw. Okay? Nagtampo na. Kaya ang ginawa ay na magsala kasi hindi na maintindihan yung ano. Ang iba nga nagsala ka pero nakikipagano kasi hindi naintindihan. Hindi yung katwiran na hindi mo naintindihan, pwede mo nang i-violate ang law. Okay? Parang sa Saudi Arabia, hindi mo naintindihan na nga na, hindi pwede. Finikama. Ginakama. Hindi mo pwede katwiran sa sa authority na hindi mo naintindihan. Sumunod ka kung ano yung batas. Di ba? Saan may nakita ko dati, habang nagpupukba, yung isa binamasa ng hindi. Ay, hindi pwede. Hindi pwede yan. Ay, makikita mo yan, nagmamasahe. Habang nagpupukba, nagmamasahe sila. Kahit ngayong pag-ano, magtatasbih ka, kung meron ka na ito na beads, kahit pa walang beads, subhanallah, habang nagpupukba, hindi pwede yun. Kahit ang Quran, pagbabasa ng Quran, ibadah. Pero kapag nagbasa ka ng Quran, habang nakikinig ng khutbah, hindi rin pwede yun. Yung ustad naman, yung pagpupulo ng ustad, yung pagpupulo ng imam, di ba sa pagitan? Sa pagitan ng 2 khutbah, walang problema. Ang mga asking pa wala, pwede ba yun? Yung sabi na sana, magpay na na dua. Between the 2 khutbah, magdua ka, magdikir ka. Tapos na. Yan naman tayo. Ano sa paliwanag mo? Yung 5 na pwede daw sa magsalita ko lang. Wait lang. Ano? Kung naupo yung pagpupo niya, siguro may start parang lang, pero pwede naman imam. Yes, kasi hindi ko naman salita ang imam. Ang sharia, pinagbawala ang mapagwas na nagsalita na yung imam. Yun lang yung pwede gawin sa...
Okay? Yan lang. Wala kang ibang gawin kundi makinig. Okay? Hindi ka sa tinatawag na khutbah. So, Yung iba nagtatas ng kamay, ano Nako, malakahaba ko sa bigyan na talatang pagtaas ng kamay. Join the dua? Ayun, hindi na umupo yung iba. Okay. Kapag ito ay personal dua mo, walang kinalaman sa lang problema. Pagtaas ng kamay. Magdudua ka, Allahumma. Sa ganung ang kalagayan, wala talaga. Kung yan ay personal mong tinatawag na dua. Okay, pero ikabit mo siya sa Jum'ah, sa khutbah, hindi pwede. Walang sunnah na nagpapayawati na proof na gagawin nila. Okay? Linaw? Pero kung magdudua ka lang, personal na dua mo, Ya Allah, patawarin mo ako, Ya Allah, bigyan mo ng asawa, Ya Allah, bigyan mo ng kayamanan. That's walang problema pag-asa na sabihin natin. Kasi hindi mo iakibat doon sa bilang tinatawag na okay lang, wala na tayong question. So, may paliwanag. Pati, baka magaling yung security. Security pala yun? Ari. Hindi, maintenance yan. Okay, kasi wala na. Pinigilan na tayo. Wala tayong magawa. Kingdom nila ito. Okay, so, marami pa tayo dapat discuss na. Mabahagi na po. Baka kaso lang wala tayong oras. Pinaglalabas mo ba? Ha? Pinaglalabas. Hindi ko, dito lang, iwasan lang yung pagtaas ng kamay. Yes, yun ang pinakamainam. Kung umiwas na magtaas ng kamay, ay nasa pagitan ng dalawang khutbah o kay pagkatao kay during na magduduha yung imam. Not unless kapag ang imam mismo ay nagtaas ng kamay sa kanyang duha and appropriate way according to the sunnah. Okay, halimbawa, maghingi ng ulan dahil sa tuyunan o kayo humingi ng ano dahil sa gera nangyayari o yung mga darura. Pagkataas yung mga imam sa ano, saka pa tayo magtaas ng kamay. Okay? Ano ka man yung gusto na ba? O, yun ang ang namang mag-declare at tinatawag na kasi yan ay nakalagay sa halip. Mga kapatid, so, mga ano tayo, so, Allah rin sa mga kami, sa lahi-lahi, sa mga kasama ng Ayan po si Bro Gino. Available yan. Available. May sasakyan.